Ano po bang kailangan niyo sa akin? Takot na tanong ng dalaga. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Wala naman po akong pera. Wala po kayo mapapala sa akin, sir. Pakawalan niyo na po ako. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mata nito. I don't need money from you, miss, sabi ni Aldrich. Kung ganun, ano pong kailangan niyo sa akin, sir? Iyak ng iyak pa rin ang dalaga. I need you to be my bride, diretsang sinabi ni Aldrich, dahilan ng pagtigil ng dalaga. Babayaran kita ng 3 milyon o higit pa ron. Just name your price. Ang kapalit ay pakakasalan mo ako. Ako po? Tila hindi makapaniwala ang dalaga. Pero... Yes, ikaw. I need you to marry me. Nagbuntong hininga si Aldrich. Ipapaliwanag ko na lang lahat sa'yo after ng kasal. Ano? Pumapayag ka na ba na ikasal sa akin? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sir, tumakas po si Miss Freya. Nang sandali makapasok si Aldrich sa loob ng kotse, ay iyon agad ang bungad sa kanya ng assistant niyang si Maya. What? Nagkakagulo na po ngayon dahil iniwan ni Miss Freya ang wedding gown niya sa loob ng kotse at bigla siyang tumakas. At base po sa naging report sa akin, tumakas siya kasamang boyfriend niyang si Rick. At hindi alam kung saan sila pumuntang dalawa. Mariing napapikit si Aldrich sa sinabi ng assistant niyang si Maya. Minasahe niya na rin ang kanyang sentido sa nangyari. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya at ng mga kamag-anakan niya kapag nalaman nila ang nangyaring to? Hindi siya maaaring mapahiya sa kanila. Ano na lamang ang iisipin sa kanya ng mga tao? The scion of the prominent family, Aldrich Fournier Megalos, was forsaken by his fiancée, who absconded with her boyfriend? Isang malaking kahihiyan yun. At hindi pwedeng ganon ang isipin sa kanya ng mga tao. Sa ngayon ay kompleto na po mga bisita at lahat sila ay naghihintay na sa simbahan. Ano pong gagawin natin, sir? Tanong ni Maya sa kanya. Ipapakansela po ba natin ang kasal na to? No. Agarang tugon ni Aldrich. Hindi maaaring makansela ang kasal na to. Kung ganon, ano pong gagawin natin, sir? Maghanap kayo ng babae na maaaring pumalit kay Freya. Kahit sino, wala akong pakialam. Basta ang gusto ko na mangyari ay may babaeng haharap sa altar mamaya at magpapakasal sa akin. Wika niya. Ngunit, nabitin ang sasabihin ni Maya nang makita ang lapis sa frustration sa mukha ng boss. Huwag po kayong mag-alala, sir. Gagawin po namin ang lahat para may mahanap kaming babae na papalit kay Miss Freya. Tumango lamang si Aldrich, na malalim pa rin ang iniisip. Hindi niya alam kung saan sila makakahanap ng babae na papalit sa fiancé niya. Pero hindi na yun mahalaga sa ngayon para sa kanya. Ang mahalaga ay makahanap sila ng magiging bride niya. Nakatingin lamang si Aldrich sa labas ng bintana ng sasakyan. Malalim ang iniisip niya dahil malapit na magsimula ang kasal habang si Maya sa passenger seat ay kanina pang nakikipag-usap sa tawag para may mahanap na magiging bride niya. Pero ilang taon nang nakausap nito at wala pa rin itong nahahanap na magiging kapalit ni Freya. Habang palapit sila ng palapit at habang lumilipas ang oras ay mas lalo lang siyang na-frustrate. Stop the car! Biglang sabi ni Aldrich. Kaya bigla na rin napapreno ang driver niyang sedan. Anong nangyari, sir? Gulat na tanong ni Maya at maging si Dan ay nilingon siya. Nakikita niyo bang babaeng yon? Itinuro ni Aldrich ang isang babae na nag-harvest ng mangga sa tabing daan. I want her to be my bride. Po? Ang babaeng yon? Gulat na sabi ni Maya. Sigurado po ba kayo, sir?
Tumango si Aldrich habang ang mga mata ay nananatiling nasa babae na sobrang busy. Yes, get her for me. Baga naman nagugulumihan pa rin ay sumunod na rin sa pinag-uutos niya ang dalawa. Lumabas sa si Dan at Maya sa sasakyan at pinagmasdan lang ni Aldrich ang paglapit ng dalawang sa dalaga at kung paano nila itong pinilit na sumama sa kanila hanggang sa mapapasok na ito sa loob ng sasakyan. Sa tabi niya na upo. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Takot na tanong ng dalaga. Bakit niyo po ba ito ginagawa? Wala naman po akong pera. Wala po kayong mapapala sa akin. Pakawalan niyo na po ako. Tuluyan ang bumagsak ang luha sa mata nito. I don't need money from you, miss. Sabi naman ni Aldrich. Kung ganun, ano pong kailangan niyo sa akin, sir? Iyak na iyak pa rin ng dalaga. I need you to be my bride. Diretsahang sinabi ni Aldrich dahilan ng pagtigil ng dalaga. Babayaran kita ng 3 milyon o higit pa ron. Just tell me your price. Ang kapalit ay pakakasalan mo ko. Ako po? Tila hindi makapaniwala ang dalaga. Pero... Yes, ikaw. I need you to marry me. Nagbuntong hininga si Aldrich. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat after ng kasal. Hindi pa rin nakasagot ang dalaga. Ni makagalaw ay hindi nito magawa. Nakatitig lang ito sa kanya. Tumigil na rin ito sa pag-iyak pero ang pisngi nito ay basang-basa pa rin ng luha na para bang isang batang uhugin. Pumapayag ka na ba na ikasal sa akin? At tila ba nabunutan sila ng malaking tinik sa dibdib nang pumayag nga ang dalaga sa alok niya. Pinakuha na ni Aldrich ang dalaga sa ibang mga tauhan niya na mag-ayos dito ng dalian dahil late na sila para sa sarili nilang kasal. You're getting married. Excited ka na ba, Aldrich? Nang aasar na tanong sa kanya ni Train, kaibigan at ang best man niya. Medyo. Tipid na sagot naman ni Aldrich. After all, bukod sa nangyaring kaguluhan kanina dahil sa biglang pagtakas ng unang bride niya, ay hindi rin naman talaga niya gustong ikasal. Ang mga magulang niya lang may gusto na ikasal siya para sa yaman. Tinapik-tapik naman ni Lancelot ang balikat niya. Ayos lang yan, dude. Ikaw ang unang ikakasal sa ating magbabarkada. Oo nga, magiging pamilyado ka na. Ang 5 niyang kaibigan na hindi marunong magseryoso sa buhay ang mga best man niya at lahat sila inaasar siya lalo na nung nagsimula ng seremonya ng kasal. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan at kasabay ng pagtugtog ng kanta na Angels Brought Me Here, lahat sila ang mga matay na sa bride na mag-isang pumasok. Wow! Iyon ang mga sabi ng ilang mga bisita. Nanatili naman nakatitig si Aldrich sa bride. May puting tela ang nakatakip sa kalahating mukha ng babae kaya ang mata lang nito ang nakikita. Ganun pa man, kahit sa mga mata pa lang ay masasabi na agad na maganda ito. Ang ibang tao sa loob ng simbahan lalo ng magulang ni Aldrich at ni Freya ay nagulat dahil alam na kaagad nila na hindi si Freya Roswell ang babae na pumasok sa loob. Samantalang ang ibang mga bisita naman ay nakangiti dahil kahit na hindi nila makita ang buong mukha ng bride, ay alam nila na maganda ito. Siya na ba si Freya? Dinig ni Aldrich na tanong ng kaibigan niyang si Ali. Oo, siya na nga ata yan. Si Jax naman ang sumagot. Hindi na pinakinggan ni Aldrich ang sinabi ng mga kaibigan niya at nanatili ang atensyon niya sa bride. Sa sandaling makalapit sa kanya ang bride na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin alam kung anong pangalan, ay hinawakan niya ang kamay nito na nakasuot ng white gloves at sabay silang humarap sa pare na nakangiti sa kanila. Sir, wala naman po sigurong kiss the bride dito, no? Lumipat ang tingin ni Aldrich sa bride niya nang mahinang bumulong ito sa kanya. Nang maramdaman ng dalaga ang titig niya, ay binalingan din siya nito at kitang-kita sa mga mata nito ang hiya. Gumuhit naman ang ngisi sa labi ni Aldrich nang dahil doon. There is. It's part of the ceremony. Wala naman na sa plano ni Aldrich na gawin yon. Maraming paraan para hindi yon mahalikan.
Pero gusto niyang asarin ang bride niya. Kasama po ba yan sa babayaran niyo sa akin? Bumulong ulit sa kanya ang dalaga. Hindi naman napigilan ni Aldrich ang amusement sa sinabi ng bride niya. Gusto niya na rin tuloy na mahinang matawa dahil doon. Somehow, he finds her cute. Magkano bang kailangan kong bayaran para sa isang halik? Hindi pa rin naaalis ang ngiti ni Aldrich. 100? Sinabi ng dalagang presyo. 1,000. At sa huli, si Aldrich ang nagpasya sa price. 100,000 for every kiss then. Hindi po ba masyadong mahal yun? Then what? Do you want me to kiss you for free? Nang aasar ang tono ng boses ni Aldrich. You have to take advantage of your rich husband. Make me pay for everything. Don't give me anything for free. Sa mga mata ng mga taong nakakita sa pagbubulungan ng dalawa, ay para bang nagkakasundo talaga silang dalawa. It looks sweet in their eyes dahil wala silang ideya kung ano nga bang tunay na pinag-uusapan ng dalawa. Sa kabilang banda naman ay nanatiling gulat ang magulang ni Aldrich at ni Freya Roswell na nakakakita sa lahat ng nangyayari. Sa tapat ng altar at ang higit pa nilang ikinagulat ay ang pagbanggit nila sa pangalan ng bride dahil ibang pangalan yon. Ang ibig sabihin ay ibang babae ang pinakasalan ni Aldrich. Ariana Madrigal, do you take Aldrich Fournier Megalos to be your lawful wedded husband? Dahan-dahan na tumango ang dalagang si Ariana. I do, Father. Matapos ang seremonya ng kasal, ay nanatili namang gulat ang pamilya ni Aldrich. Samantala, wala namang magawa kundi hayaan ang anak. Saka na lang nila ito kakausapin pag natapos ng kasiyahan at nakauwi ng bagong mag-asawa mula sa kanilang honeymoon. Gulat na gulat naman si Ariana nung sumundo sa kanila ng asawa niyang si Aldrich ay isang mamahalin na limousine na naghatid sa kanila papunta sa airport na pag-aari rin daw ng kanyang asawa. Sumakay sila sa isang private jet patungo sa bansa kung saan ang magiging honeymoon nila ang dalawa. Hindi nga lubos akalain ni Ariana na may honeymoon pa pala na magaganap after ng kasal nila, kahit na hindi naman na talaga nila mahal ang isa't isa. Ganun pa man ay wala siyang naging reklamo. Dahil napasok niya na to, hindi na siya maaaring tumakas pa. Bakit iiwan mo ang sandals mo, Ariana? Nagtataka na tanong sa kanya ng asawa na si Aldrich nang hubarin ni Ariana ang suot niyang sandal na ibinigay din sa kanya ng assistant nito. Tiningala ni Ariana ang asawa. Natigil din siya sa paghubad ng sandali sa kaliwa niyang paa. Baka madumihan po sa loob ng private jet ninyo. Napailing sa kanya si Aldrich. Pwede mo yung ipasok sa loob. Bago nauna na ito at pumasok na sa loob. Po? Gulat naman na tanong ni Ariana. Nagtataka man ay sumunod na si Ariana sa asawa niya. Binitbit niya na lang ang sandalyas at nakayapak na naglakad. Ayaw niya kasi talagang marumihan sa loob. Takang-taka naman ang mga nakatingin sa kanyang mga flight attendants sa mabait niya lang nanginitian. Sobrang sosyal sa loob ng private jet na halos mapigil ang paghinga ni Ariana. Ito ang unang beses na nakapasok siya sa isang airplane. Ang totoo niyan ay pangarap niya talaga noon na makapasok sa loob ng eroplano. Kaya pakiramdam ngayon ni Ariana ay natupad niya na ang isa sa mga pangarap niya. Kung malalaman ito ng pamilya at mga kapatid niya, panigurado na matutuwa silang lahat para sa kanya. Maupo po kayo, ma'am. Magalang nasabi ng isang flight attendant kay Ariana. Maraming salamat po. Magalang din na yumuko si Ariana sa flight attendant bago siya naupo sa tabi ni Aldrich na nakatingin sa kanya. Marumi po ang paa niyo, ma'am. Pupunasan ko po para sa inyo. Wika ng flight attendant bago lumuhod para sana punasan. Ang noon ay sobrang dumi ng paa ni Arya, pero agad niya rin niyang pinigilan. Naku, hindi na po kailangan. Mabait na sabi ni Ariana. Ganyan na po talagang paa ko. Hayaan niyo na lang. Nagtaka naman ang flight attendant at tumingin kay Aldrich na tumangula ng bahagya para sabihin na sundin na lang kung ano ang sinabi ng asawa. Mabait nang umiti ang flight attendant kay Ariana bago ito tumayo at nagpaalam na. Tiningnan ni Aldrich ang paa ng asawa na sobrang dumi nga. Bakit ang dumi ng paa mo?
Hindi ba nakaboots ka naman kanina nung nag-aani ka? Ah, opo sir. Kaso galing din naman po ako sa pagtatanim ng palay. Kasama si tatay kaninang umaga. Paliwanag ni Ariana na nagpatigil kay Aldrich. Pagtapos ko pong tumulong sa lolo ko sa palayan, diretso na po ako sa pagtulong sa pag-ani ng mangga. Hindi na po ako nagugas dahil sabi sa akin ng lola kung pagod na pagod daw, ay hindi daw pwedeng magugas ng paa, tsaka baka daw magkasakit ako. Kaya, pasensya na po kung nadumihan ko yung eroplano ninyo. Nagtatanim ka rin ng palay? Manghang tanong naman ni Aldrich sa asawa. Tumango naman si Ariana. Opo, mas lalong nakaramdam naman ng pagkamangha si Aldrich sa babae sa kanyang tabi. Hindi niya lubos akalain na ang ganong mabigat na gawain ay tinatrabaho rin ito. Ang mga mangga ba kanina ay pag-aari niyo rin? Nagtatanong muli si Aldrich. Hindi po. Pagmamayari po yun ng napagsanglaan ng maliit naming lupain. Sinasahuran po nila ako para mag-ani ng mga mangga nila. Paliwanag naman ni Arya sa asawa. Kaya, pwede po ba na sa isang araw na lang pong magiging honeymoon natin? Baka po kasi magalit sa akin ang magulang at lolo't lola ko. Kung ilang araw akong hindi makakauwi, sasabihin ko na lang po sa kanila na maraming ginagawa sa manggahan kaya hindi ako nakauwi ngayong araw. Marahan naman na tumango si Aldrich. Okay, isang araw lang tayo sa Hawaii. Dahil doon ay napatingin at napangiti si Arya. Salamat po, sir. Stop calling me sir. Po? Ang nagtataka na ani ni Ariana. Asawa mo na ako ngayon. Hindi magandang pakinggan kung sir pa rin ang tawag mo sa akin. Sa hindi malamang dahilan ay biglang bumilis ang pagtibok ng puso ni Ariana dahil sa sinabi nito na mag-asawa na sila. Kung ganon, ano pong dapat kong itawag sa inyo? My name, sagot ni Aldrich. Anyway, di ba sabi ko sa'yo ipapaliwanag ko ang dahilan kung bakit napili kita na maging bride ko pagkatapos ng kasal natin? Tumango-tango naman si Ariana. Opo, sir. Ang ibig sabihin ay, Aldrich, ano po bang dahilan at bigla niyo na lang po akong inalok ng kasal? My supposed-to-be bride ran away. Diretso na sabi ni Aldrich na para bang hindi ito nakaramdam ng hiya na sabihin niyon kay Ariana na iniwan ito ng babae na dapat nitong mapapangasawa sa mismong araw pa talaga na magiging kasal nilang dalawa. Hindi ko alam kung anong dahilan niya at bigla na lang siyang tumakas. Ayoko may masabing mga bisita na kung ano tungkol sa akin kaya nang makita kita, I immediately chose to replace her. I mean, you have that face, kaya agad kitang napili. Kung ganon, ang mukha niya pala ang pinakadahilan kaya siya narito at napili na maging asawa nito. Ganon po ba? Ang nasabi na lang ni Ariana. Yes, sagot naman ni Aldrich. At katulad ng pangako ko sa'yo kanina, I am going to pay you 3 million sa pagpapakasal mo sa akin. Additional fee for every kiss since kailangan din natin na magpanggap na sweet or whatever that is in front of my friends or relatives. Plus, I might add another 20 million if my parents ask for a grandchild. Grandchild? Bilat na wika ni Ariana. Apo po, sir? Yes, apo. Pero, natigilan si Ariana ng ilang sandali. Hindi pa siya handang magkaroon ng anak. Berhen pa siya. At ang pangako niya noon sa kanyang sarili, sa kanya lang ibibigay ang pagkaberhen niya sa taong mahal niya at handa siyang iharap sa altar. Oo nga at kasal na silang dalawa ni Aldrich, subalit sa tingin niya ay hindi niya pa kaya na bigyan ito ng anak. Hindi rin naman kasi nila mahal ang isa't isa. Don't worry. Hindi ko pa naman hihilingin sa'yo na bigyan na agad natin sila ng apo. Ani ni Aldrich nang mapansin ang pangamba sa mukha ni Ariana. Besides, hindi rin ako sure kung hihilingin nila yon bago ang annulment natin. Annulment? Banggit ni Ariana. Yes. After 2 years, magpa-file ako ng annulment at maaari ka na magpakasal sa iba.
Hindi ko lang maaaring gawin yun ng mas maaga dahil ayoko magtaka mga tao. Paliwanag nito. Hindi naman sumagot si Ariana at hindi alam kung ano ang dapat na mararamdaman noong mga sandaling yon. Ano palang dahilan at pumayag ka na ikasal sa akin? Dahil pinerso niyo ako. Diretsong sagot ni Ariana kaya napatigil si Aldrich. Hindi lubos akalain ni Aldrich na ganito palang ka-honest ang asawa niya. Nawalan tuloy siya ng sasabihin. At saka, nung nabanggit niyo po sa akin na malaking halagang kapalit ng pagpapakasal ko sa inyo, nako, agad ako nagpasya na pumayag dahil kailangan po namin ng pera. Kailangan? Opo, pinapaalis na po kasi kami sa bahay namin sa bukid. Yun lang naman po kasi ang bahay na meron kami. Masyado rin po kasi na mapangmaliit ang mga kapatid ng aking ama kaya hindi kami makalapit sa kanila. Sa bukid din po kami kumukuha ng pang-araw-araw. Nung nagkasakit ang aking ama at na-stroke siya, dahilan kaya hindi na siya nakapaglakad at trabaho. Ngayon, nasala na namin ang maliit naming bukirin. Pero wala naman kaming sapat na pera para mabayaran ito. Hanggang sa narimata na. Ngayon gusto na pinagsasanglaan na makaalis kami doon. Pero may paraan pa naman para hindi kami mapaalis doon. Yun kung magbabayad kami ng triple sa halaga na napagsanglaan namin sa kanila. Kaso wala naman kami ganong kalaking halaga. Kung kaya naman nung sabihin nyo ng alok niyo sa akin ay agad akong pumayag. Malaking tulong po kasi yun para sa amin ng pamilya ko. Base pa lamang sa kwento tono ng boses nito, alam na alam agad ni Aldrich kung gaanong kabigat ang pinagdadaanan nito. Ikaw lang ba naghahanap buhay sa inyo ngayon? Katuwang ko po ang lolo. Kaming dalawang naghahanap buhay para sa aming lahat. Hindi na po kasi nakakapasok sa construction worker ang aking ama dahil na-stroke siya. Ang inay ko naman po ay madalas din na ma-high blood. Matanda na rin ang lolo at lola ko. Si Silay hindi ko na hinahayaan na magtrabaho. May isa pa naman akong kapatid pero masyado pa siyang bata para maghanap buhay kaya ang sabi ko sa kanya ay mag-aral na lang siya ng mabuti para sa future niya. What about you? Nakapagkolehiyo ka ba? Hindi po. Wala kaming sapat na pera para doon. Elementary lang natapos ko pero marunong naman po ako sa mga bagay-bagay. Sa katunayan ay nakakaunawa po ako ng wikang Ingles. Tulad ng mga sinasabi niyo ngayon. Hilig ko po kasi na magbasa ng sa ganun ay madagdagan naman ang kaalaman ko. At aaminin ni Aldrich na ang lahat ng mga naririnig niya ay hindi niya inaasahan. Kung may pagkakataon na makapag-aral ka, ano namang kurso ang nais mong kunin? Kurso? Nagtakang itsura ni Ariana. Ang gusto ko po noon pa man ay maging isang guro. Pangarap ko talaga na makapagturo pero hindi naman ako nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral kaya ang kapatid ko na lang ang tinuturuan ko. Siguro ay hindi talaga para sa akin ang mangarap ng mataas para sa sarili ko. Kaya naman, ang pangarap ko na lang ngayon ay para lang sa pamilya ko. Ayaw mo na bang mag-aral? Siyempre gusto ko pa rin po pero sa klase ng buhay na meron kami ngayon, mas pipiliin ko na lang na magtrabaho kaysa mag-aral. Higit na mas kailangan namin ngayon ng pera, lalo pat may maintenance pa ang aking ama. Si Aldrich ang tipo ng tao na hindi mahilig makialam sa buhay ng ibang tao. Siya ang tipong mas pipiliin na lang niyang maging tahimik kaysa magtanong na magtanong, pero pagdating sa asawa niya ay hindi niya mapigilan ang hindi magtanong. Para bang gusto niyang malaman ang lahat ng mga bagay tungkol dito at nakakapagtaka na tandaan niya ang lahat ng yon. Sa kabila ng pagiging madaldal at curious ng asawa niya ay nananatili ring kalmado si Aldrich. Katakataka na mahabang pasensya niya dahil maging si Aldrich ay may ideya kung gaanong kaikli ang pasensya niya. Matapos ang ilang oras sa pag-uusap nilang dalawa, ay sinabihan ni Aldrich ang asawa na magpahinga na lang muna dahil may trabaho pa siya na kailangan tapusin. It turns out sa sobrang pagiging madaldal ng asawa ay nakalimutan na ni Aldrich na may online meeting pa pala dapat siya ngayong araw. May mga kama rin po pala sa eroplano. Mangha namang usal ni Ariana habang nakatingin sa kama sa harapan.
Yes, sinadya kong palagyan. Tiningnan ni Ariana ang asawa. Bakit po? Well, there are times that I'm too tired from work. But I still have flights kaya mas gusto ko na matulog ng komportable sa biyahe. Paliwanag ni Aldrich kaya napatangu-tangu siya. Nakakamangha naman, ang ganda-ganda ng eroplano ninyo. Thanks. May trabaho pa ako kaya pwede kang magpahinga dyan muna sa kama. Nako, sa sahig na lang po ako matutulog. Nagkasalubong pang kilay ni Aldrich. What? Why? At higit pang nagtaka si Aldrich na magsimula na maglatag ang asawa niya ng kumot na hihigaan nito sa sahig. What are you doing? Masyado pong malinis ang kama ninyo. Puting-puti ang sapin, baka madumihan ang paa ko. Tiningnan ni Aldrich ang paa ng asawa na marumi pa rin. Sit down. Nang hindi siya sumunod, hinawakan ni Aldrich ang magkaiba niyang balikat at saka siya pinaupo sa kama. Lumapit ito sa isang maliit na cabinet. May kinuha na isang balot ng wipes at alcohol. Higit pang nagtaka si Ariana nang biglang lumuhod ito sa kanyang harapan. Ano pong ginagawa niyo, sir? Let's wipe your feet so you can sleep comfortably in the bed. Sagot ni Aldrich bago inabot ang paa niya. Hindi na nakapagreklamo sa kanya si Ariana. Ni makagalaw ay hindi niya nagawa. Hinayaan niya na lang na punasan ni Aldrich ang paa niya hanggang sa maging malinis na yon at sinabihan siya nito na magpahinga na. Wow! Nasa anong bansa na tayo ngayon, Aldrich? Puno na rin ang pagkamangha ang tono ng boses ni Ariana habang iginagala ang mga mata. Hawaii? Tipid na sagot naman ni Aldrich habang nakasundo sa asawa. Sa inyo po bang bahay na to? Tukoy ni Ariana sa isang malaki at magandang bahay na nakikita niyang kaharap ay mga napakagandang tanawin. Yes, nilingon niya ang asawa. Dito na po ba tayo titira? Kung gusto mo, walang problema sa akin. Naku, kahit gaano pa naman po kagandang lugar na to, hindi ko naman po pwedeng tumira dito kasama niyo dahil malayo ako sa pamilya ko. Kaagad niyang sinabi. Maaari ko naman silang patayuan ng bahay sa malapit. Kalmanting wika nito. Hindi po kaya ng aking ama na malayo sa lugar na nakasanayan niya. Mahal niya ang bukid lalo ng lugar kung saan kami nakatira ngayon. Kahit na karamihan ay masamang ugali ng mga tao sa amin at madalas siyang minamaliit, ay tsak ko na hindi siya mapapayag na malayo sa lugar namin. Ang San Fabian ang kabiyak ng buhay niya eh. Tumango naman si Aldrich. I understand. Hindi naman kita pipilitin na dito tumira. Besides, may buhay naman ako sa Pilipinas. But we can still visit here with your family. Talaga? Bigla namang nagliwanag ang mukha ni Ariana. Isasama rin natin sila dito sa susunod natin na pagbisita? Of course. They are my family now too. I want to spoil them as much as I will spoil you. Mas lalo pang lumaki ang ngiti ni Ariana dahil sa sinabi nito. Maraming salamat, Aldrich. You're welcome. Maganda ang labas ng bahay lalong-lalo na ang tanawin. Nag-iisa lang ang bahay na ito dito kung kaya naman ang tanging ingay lang na naririnig nilang dalawa ay ang mga boses niya at ang ingay ng kalikasan. Pagpasok nila sa loob ng mansyon ay mas lalo pang namangha si Ariana sa nakita niya. Wow! Mas maganda pala sa loob ng bahay. Parang isang palasyong ganda. Sinundan lang ni Aldrich ang tingin ng asawa na para bang isang bata na sobrang tuwang-tuwa sa mga nakikita. Malaking ngiti nito sa labi habang umiikot-ikot at tuwang-tuwa. She's so cute. Namamangha si Aldrich sa kanyang nakikita. Siguro dahil ito rin ang unang beses na nakasaksi siya ng ganito. Napapalibutan ng mayaman ng mga tao si Aldrich at lahat sila ay hindi marunong maging masaya sa maliit na bagay. Siguro ang dahilan kung bakit manghang-mangha siya na makita na ganito kasaya si Ariana ay dahil na rin sa itong unang beses na nakakita siya ng ganito. Mag-isa lamang na natulog si Ariana sa kwarto ni Aldrich dahil may mga trabaho pa si Aldrich na kailangan tapusin. Kahit na iyon ang unang beses na natulog siya sa kwarto ni Aldrich, sa kama nito dito sa bahay ay maayos naman na naging tulog ni Ariana.
Marahil dahil na rin sa sobrang pagod. Mabango rin ang kama ni Aldrich na tila nanunuot na ang amoy nito sa buong silid. Isang araw pa lang mula nung makilala nilang isa't isa at tandang-tanda niya na agad ang mabangong amoy nito. "Good morning, Aldrich!" Pagbaba niya ay yun agad ang masiglang bati niya sa kanyang asawa na nakaupo naman sa sofa at abala pa rin sa pagtatrabaho sa laptop nito. Nang marinig naman ang boses at yapak niya ay agad na nag-angat ito ng tingin at sumilay ang matamis na ngiti sa labi nito. "Good morning!" Bati nito sa kanya pabalik bago inilapag ang laptop sa tabi at saka tumayo. "Kamusta ang tulog mo?" Maayos naman. Nakatulog ako ng mahimbing." Sagot niya habang naglalakad palapit dito. "Ikaw, natulog ka ba?" Umiling si Aldrich. "Hindi. Mamaya na lang ako matutulog sa eroplano. Pauwi." "Ha? Hindi ka nakatulog? Ganun ba karaming trabaho na tinatapos mo?" Sinabihan siya nito na mag-almusal na at magsa-shower lang ito. Tinawagan na rin daw nito ang chopper na magsusundo sa kanila papunta sa airport para makauwi na sila. Lagpas 10 hours ang magiging biyahe nila pabalik sa Pilipinas kaya siguro ay mababawi naman ni Aldrich ang tulog nito doon. "Ang ganda ng tanawin dito," manghang sabi ni Ariana habang nakatingin sila sa magandang tanawin sa labas ng bahay ni Aldrich. Naglalakihang puno at bundok. "Kung ganito ba naman kaganda, masisilayan mo pagising mo tuwing umaga. Tsaka ko na mas lalo kang sisipagin na magtatrabaho. Tama ba ako, Aldrich?" Sabay lingon niya sa asawa. "Yes, you're right." Pagsang-ayon naman ito. "Pwede rin ba magtanim sa bundok na yan?" "Yes, it's mine. Kaya magagawa mo kung anong gusto mo riyan." Gulat niya itong tiningnan. Ang ibig mong sabihin maging ang bundok na yan ay pag-aari mo rin?" "Yeah?" Mas lalo siyang nagulat sa narinig. "Ganun ka kayaman?" Not really. Sapat lang." "Sapat lang para makapagmay-ari ka ng ganyang kalaki at lawak na bundok?" "It's not that big though. Tama lang. Everyone can have it if they work hard." "Pero masipag naman akong tao. Bakit hindi pa rin ako makakabili ng sarili kong bundok sa Hawaii?" "Dahil hindi mo na kailangan na bilhin yan? It's yours now." "Ha? Asawa mo na ako ngayon, kaya ano man ang meron ako, ay sa'yo na rin." Bigla siyang pinamulahan sa sinabi nito at bumilis din ang tibok ng kanyang puso. Pero wala pang pangalan ng bundok na yan. Gusto mo bang bigyan ng pangalan?" Biglang tanong ni Aldrich. Talaga? Pwede ko ba talaga siyang bigyan ng pangalan?" Masayang tanong naman niya. Ewan niya ba at labis siyang natutuwa dahil siyang magpapangalan sa bundok na nakikita ng kanyang mga mata. "Yes. Kung ganon, pwede ba namin siyang pangalanan na Montaña de la Esperanza?" Montaña de la Esperanza. Oo, magandang pangalan yun para sa kanya. Sa ilalim ng sikat ng araw ay para bang kumikislap din ang mga mata niya. Ngumiti si Aldrich sabay tango. "Kung ganon, magmula ngayon ay tatawagin natin siyang Montaña de la Esperanza." Ang ganda! Bagay na bagay sa kanyang pangalan niya. Tuwang-tuwang sabi niya. Hindi naman na mabigil ni Aldrich ang ngiti sa kanyang labi habang nakikita ang asawa niya na sobrang tuwang-tuwa. "Sa susunod na punta natin dito, we can climb the Montaña de la Esperanza." Mas lalo pang na-excite si Ariana. "Talaga?" "Yes, but right now, wala na tayong sapat na oras. Dahil maya-maya lang ay kailangan na nating bumalik ng Pilipinas. I'm sure nag-aalala na para sa iyo mga magulang mo." Pabalik sa bansa ay sobrang busy pa rin si Aldrich sa trabaho nito. Bandang hapon na nang lumapag ang eroplano at hindi na siya nasamahan ni Aldrich pa uwi sa kanila dahil may trabaho pa ito na kailangan tapusin. Pero nangako naman ito sa kanya na bibisita ito sa kanila bukas para formal na makapagpakilala sa mga magulang niya. Sa katunayan ay sobrang kabado si Ariana sa kung papaano magiging reaksyon ng pamilya niya sa oras na malaman nila
nakasal na siya nang wala man lang silang kaalam-alam. Sa eroplano pa lang ay iniisip na ni Ariana kung ano nga bang maaaring mangyari kapag nalaman ng magulang niya at mas lalo lang siyang kinakabahan. Naniniwala rin naman si Ariana na magugustuhan ng magulang at saka lolo at lolo niya si Aldrich dahil sa ikli ng panahon na sila'y magkakilala ay alam niya na agad na mabait ang naging asawa niya. Marahil nga lang si Aldrich ang tipo ng tao na magaling mag-express ng nararamdaman nito. Umaasa na lang si Ariana na hindi siya kamumuhian ng mga magulang niya sa biglaang pagpapakasal niya. Inay, Itay, Lolo, Lola, nakabalik na po ako. Masayang hiyaw ni Ariana habang tumatakbo siya papunta sa kanilang bahay na medyo nasa bulubundukin. Ngunit agad din siyang natigilan nang makita kung sino ang nasa kanilang bahay. Choron! Gulat niyang sabi at nagtataka na tiningnan ng magulang niya. Nako, andito na palang anak niyong malandi. Nangungutsang sabi naman ni Ron, ang nakakatandang kapatid ng kanyang ama. Anak, saan ka ba nanggaling at hindi ka malang nagpaalam sa amin ng ama mo? Puno ng pag-aalala na tanong sa kanya ng kanyang ina na maluha-luha na. Nagpalusot na lang si Ariana. Marami po kasing ginawa sa manggahan kaya hindi ko ako nakauwi. Tinapos ko po kasi agad ang lahat ng mga gawain ko. Ganun ba? Wika ng ina na tila nakahinga naman ng maluwag. Niyakap din siya nito. Mapaklang tumawa din ang tiyuhin niya. Naniwala naman kayo agad sa kasinungalingan ng anak niyo ng ganun-ganun lang? May tiwala naman kami sa anak namin, Ron. Wika ng ama niyang si Pablo. At isa pa, nasa tamang edad na rin si Ariana. Kung tutuusin ay pwede na siyang magkaroon ng nobyo. Hindi naman na siya kasing edad ng menor de edad mong anak na buntis na agad. Hindi naman naibigan ni Ron ang tapat na sinabi ng kanyang ama. Ano? Iniinsulto mo ba ang anak ko? Hindi naman sa ganoon, Ron. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nasa tamang edad na ang anak namin kaya magagawa niya na ng malaya kung ano man ang gusto niyang gawin. Kalmanting tugon naman ng ama. At bago pa man tuluyang maghalo ang balat sa tinalupan, pumagitna na si Ariana sa magkapatid. Kilala ni Ariana ang ugali ng tiyuhin niya at walang kasing sama ang ugali nito na kahit sarili nitong kuya ay hindi nito sinasamba. Ano po palang ginagawa niyo dito, Chong? Bakit po pala kayo napadalaw sa bahay namin? Magalang pa rin na tanong niya sa kabila ng pang-iinsulto at panliliit nito sa kanya. Nandito ako para maningil ng utang. Utang? Nagtataka niyang sinabi. Oo. Yung hiniram niyo sa akin para impambayad sa matrikula ng kapatid mo? Pero hindi po ba bayad na kami roon? Ilang linggo ko pong pinagtrabahuan yun sa inyo noon. Wala silang sapat na pera noon para makabayad ng utang. Kung kaya naman nakiusap siya sa mga ito noon na kung maaari ay magsilbi siya sa bahay ng mga ito bilang kabayaran sa utang nila. Pumayag naman ang mga ito. Ngayon, ay hindi niya alam kung bakit naniningil na naman ito. Sino ba nagsabi sa'yo na ang pagtatrabaho mo sa bahay noon ay para bayad sa utang niya sa amin? Kulang pa nga ginawa mong yun bilang kabayaran sa lahat ng naging tulong namin sa inyo. Isa pa, pasalamat ka pa nga at hindi ko pa sinisingil sa inyo ang utang niyo sa akin nung na-stroke ang ama mo. Panunumbat na naman ito. Pero, Chong, wala naman po kaming naging utang sa inyo Hindi po ba sabi niyo noon sa akin ay nung sinubukan ko na manghiram sa inyo ay naubos ng pera na napanalunan niyo noon sa sabong kaya kahit piso ay wala kayong maitutulong sa aking ama? Ano pong utang ang dapat namin bayaran sa inyo maliban sa hiniram namin sa inyo para pang matrikula ng kapatid ko? Hindi ba ako nagsabi kay Rocky na sinasanla niyo ang bukid niyo kaya utang niyo sa akin yun? Kung hindi dahil sa kabaitan ko sa inyo noon, ay baka hanggang ngayon hindi pa rin nakalabas sa ospital ang ama mo dahil wala kayong pambayad. Kulang na lang ay bumagsak ang balikat ni Ariana dahil sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Pero kinuha niyo na pong 5,000 mula sa pinagsanglaan. Sa tingin mo ba ay sapat ang 5,000 para sa naging pagod ko noon? Humugot ng malalim na buntong hininga si Ariana para pakalmahin ang sarili. Magkano po bang utang namin sa inyo noon para
pang matrikula ng kapatid ko. 3,000. Tumungo siya at humugot ng pera mula sa kanyang bulsa. Narito po ang 10,000. Pwede na po ba kayong umalis, Chong? Gusto ko pa po kasi na makausap ang pamilya ko. Tinanggap ni Ron ang pera, ngunit sa halip na magpasalamat dahil sobra-sobra na yon, ay ininsulto pa siya nito. At saan ka naman nakakuha ng ganito kalaking halaga ng pera, Ariana? Hindi ba walang-wala naman kayong pamilya mo? May trabaho po ako, Tio. Ang sagot naman sa kalmado na tono, kahit nasa loob-loob niya ay para bang sasabog na siya sa labis na galit na nararamdaman. At anong klase naman ng trabaho para kitain mong ganitong halaga ng pera sa loob lang ng 2 araw at isang gabi na bigla mong pagkawala? Ang pagiging isang pokpok ba? Sabay ngisi ni Ron. Hindi po ko ganong uri ng babae, Tio. Hindi nga ba? Sa hirap ng buhay niyo ay tila ba malapit ka nang mauwi sa ganon? Ngumiti pa si Ariana. Ang tipo ng ngiti niya ay tila ba nang iinsulto siya. Nako, Chong. Huwag niyo po akong itulad sa mga anak ninyo. At saka, hindi po ba kayo nahihiya? Kalalaki niyong tao ay ganyan ang sinasabi niyo sa pamangkin mong babae? Ano po kayong mararamdaman mo kapag sinabi ko sa inyo na malandi ang anak mo dahil sa edad na 16 ay nabuntis na siya at hindi pa alam kung sino sa dalawa niyang lalaki ang ama? Aba, hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, ha? Nagtatanong lang naman po ako, Chong. Hindi ko naman po iniinsulto ang anak niyo. Pero wag niyo na po sanang hintayin na gawin ko yon. Iyon ang bantang binitawan ni Ariana na dahilan para matigilan ang Chong niya. Buti na lang ay umalis na ang tiyuhin niya bago pa man siya tuluyang mapuno dito. Nak, saan ka naman nakakuha ng ganong kalaking halaga ng pera? Paunang tanong ng kanyang ina. Bigay po yun sa akin ng asawa ko para pamasahe dahil hindi niya raw ako nahatid pero hindi ko naman po naubos. Bagaman nag-aalangan, ay tapat niyang sinabi ang totoo. Ayaw niyang patuloy na maglihim sa magulang niya, lalo pat bukas ay pupunta mismo si Aldrich sa bahay nila para formal na makapagpakilala sa buong pamilya niya. Asawa? Naguguluhan na wika naman ng ama. Opo. Kaya po ako nawala ng 2 araw dahil dumalo po ako sa aming kasal. Paliwanag niya. At kitang-kita niya kung paanong sabay-sabay na bumagsak ang kanilang mga balikat. Biglaan po ang pagpapakasal naming 2 kaya hindi ko na napaalam sa inyo. Ang totoo, anak. Anong dahilan ng lahat ng to? Nanginginig ang boses ng kanyang ina. Mariin siyang lumunok. Kasal na po ako. At binayaran niya po ako ng 3 milyon para pakasalan siya. Pumayag ka? Opo. Tuluyan na ang bumagsak ang luha ng kanilang mga mata. Ano? Bakit mo naman ginawa yun? Bakit ka pumayag ng ganon? Nay, kailangan po natin ng pera. Ginawa ko po yun para makaahon na tayo sa kahirapan at huwag na tayong kutsain ng mga tao. Gusto ko po kayong mabigyan ng maayos na buhay. Gusto ko na kayong maiangat mula sa kahirapan. Pero bakit mo naman kailangang ibenta ang sarili mo? Hindi naman namin hiniling sa'yo na gawin mo to dahil wala naman kaming reklamo sa buhay. Ngumiti siya at niyakap ang mga ito. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po ako pinilit ni Aldrich na gawin to, tsaka mabait naman po ang asawa ko. Sa katunayan, ay pupunta po siya dito bukas para formal na magpakilala sa inyo. Hindi niya lang talaga ako nasamahan ngayon dahil may mahalaga pa siyang kailangan na gawin sa kumpanya niya. Hindi pa rin makapaniwala ang magulang niya at hindi pa rin nila matanggap ang ginawa niya. Sinisisi nila ang mga sarili kung bakit niya napag-isipan na gawin ang pasya niya na magpakasal sa isang tao na hindi pa lubusang kilala at higit sa lahat ay hindi rin niya mahal. Kahit ilang beses niyang sabihin sa kanila na wala silang kasalanan sa naging pasya niya at patuloy na sinisisi nila ang kanilang mga sarili sa pasya niya. Ate, nagpokpok ka na po ba talaga? Biglang tanong naman sa kanya ng nakababata niyang kapatid na si Nathan habang nasa labas sila ng kanilang bahay.
Hanggang ngayon ay nag-uusap-usap pa rin ang mga magulang at lolo at lola nila sa loob. Mabigat naman ang dibdib ni Ariana at hindi niya kaya na patuloy pakinggan na sinisisi nila ang kanilang mga sarili sa naging pasya niya kung kaya naman ay lumabas na lang siya sa kanilang bahay. Hindi niya naman alam na sinundan pala siya ng kanyang kapatid. Hindi pinakasalan kaya ako. Maagap na sabi naman ni Ariana sa kapatid. Ayaw niya na isipin ito na yun nga talaga ang tunay na dahilan kung kaya'y agad siyang tumanggi. Masyado pang bata si Nathan para maunawaan ang mga bagay-bagay. Pero ate, at saka Tan, hindi mababang uri ng babae ang mga babaeng bayaran. Trabahong ginagawa nila. Paliwanag niya rin. Oo nga po, pero ate, ayaw ko po na maging ganun ka. Ayoko pong pagtawanan ka ng mga tao dito sa atin, lalong-lalo na po ng mga kapatid ni Itay. Ngumiti naman si Ariana at inabot ang ulo ng kapatid para marahan yung haplusin. Alam ko nag-aalala ka para kay ate, pero huwag ka mag-alala. Hindi naman naging pokpok ang ate mo eh. Katulad nga ng sinabi ko, ay kasal kami. At mabait din siya. Mabuti na lang at hindi naman tuluyang nagalit sa kanyang mga magulang niya. At sa huli ay naunawaan din nila kung bakit gano'n ang naging pasya niya. Lalo na nung ipinaliwanag niya sa mga ito ang tungkol sa kontrata nilang dalawa ni Aldrich. Ariana, mabuti naman at umuwi ka na. Alam mo ba kung anong ginawa ng mga tiyahin at tiyuhin mo sa magulang mo nung nakaraang araw? Sa sumunod na araw paglabas niya sa kanilang bahay para sana bumili ng tuyo sa tindahan, ay binantayan siya ng mga marites nilang kapitbahay. Ha? Ano pong ginawa nila? Tanong niya. Hindi naman nagustuhan ang tono ng boses ng ginang. Tila may hindi namang magandang ginawa ang mga kapatid ng kanyang ama sa mga magulang niya. Hindi ba nila sinabi sa'yo? Hindi po. Ay nako, wala pala akong karapatan na magsabi ng kung ano dahil hindi pa nila sinasabi sa'yo. Sabihin niyo na lang po sa akin kung maaari, ano po bang nangyari? Pakiusap niya. Nag-aalangan man ay sinabi na nito kung ano ngang nangyari sa kanila. Pinahiya lang ba naman nilang mga magulang mo? Pinaluhod pa ng mga kapatid niya ang ama mo at pinasamba sa kanila. Aba, pinilit pa nga nila na humalik ang ama mo sa mga paa nila. Kapalit daw ay ang maliit na tulong mula sa kanila. Pakiramdam ni Ariana ay inurakan ng buo niyang pagkatao dahil sa sinabi nito. Ano? At hindi lang yun ang ginawa nila. Marami pa na hindi ko na mapigilan ang pagbuhos ng luha ko habang nakatingin sa kanila. Mas masahol pa sila sa hayop. Hindi ko rin alam kung bakit ang mga tao na kagaya nilang ugali patuloy na pinagpapala ng Diyos samantalang ang mga tao na kagaya ninyo ay patuloy na pinapahirapan ng mundo. Hindi na rin kontrol ni Ariana ang pagbuhos ng kanyang luha dahil sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwala sa lahat ng mga narinig niya at halos nawalan na rin ng lakas ang lahat ng buto niya sa katawan. Kahit kailan talaga ang mga kapatid ng ama niya. Kahit kailan ay napakasama ng ugali nila at masyado silang mapagmataas porket may mga kaya sa buhay ay minamaliit nila ang kanilang ama porket mahirap lang sila. Bakit niyo naman po hinayaan na gawin nila yun sa inyo, Tay? Napakasahol nila. Ang sama-sama ng mga ugali nila. Umiiyak na tanong ni Ariana sa ama. Huwag ka nang magalit, anak. Hayaan mo na lang sila. Nangyari naman na. At saka, ginawa ko yun para bigyan nila tayo ng tulong dahil alam kong hirap na hirap ka na sa pagtatrabaho para sa atin. Lalo pat hindi kita natutulungan sa kondisyon ko ngayon. Kung hindi ko rin yung gagawin, ay hindi nila tayo titigilan kaya mas okay na yun ang ginawa ko. Paliwanag nito na mas lalong napabuhos pa sa luha niya. Pero Tay, alam kong mahirap para sa'yo. Pero tama rin naman ang mga sabi nila tungkol sa akin. Nawala akong kwenta dahil hindi na ako nakakapagtrabaho para sa inyo. Ni pagtayo nga hindi ko na halos magawa. Dapat lang na lumuhod ako sa harapan nila. Bakit po ba napakababa ng tingin niyo sa sarili niyo? Kung ipinagmamalaki naman namin kayo. Nagbuntong hininga ang kanyang ama. Nak, minsan sa buhay ay kailangan natin na tanggapin kung anong katotohanan. Mas lalo lang masakit ang mga bagay kung patuloy kong paniniwalain ang sarili ko sa mga bagay na
Wala namang katotohanan. Walang tigil sa pagbuhos ang luha sa kanyang mga mata habang nakikinig siya sa sinasabi ng kanyang ama. Maging ang ina at kapatid niya ay umiiyak na rin. Hinaplos naman ng kanyang ama ang likuran niya para tumigil na siya sa pag-iyak. Kumalma ka na, anak. Habaan mo lang ang pasensya mo. Pasasaan ba't magbubunga rin ang mga paghihirap natin? Tandaan mo na may mga tao na katulad ng mga kapatid ko ngunit hindi sapat na dahilan yon para panghinaan tayo ng loob. Kahit anong mangyari, ay kailangan mong maging malakas lalo pa ngayon na may asawa ka na at magkakaroon din kayo ng sarili niyong mga anak. Kailangan mong maging matatag dahil hindi nawawala ng mga hamon ng buhay. At higit pang nagkagulo sa kanilang bahay nang biglang dumating ang pinagsanglaan nila ng kanilang maliit na bukirin kasama ang kapatid ng kanyang ama na si Ron. Naparito ako dahil ang sabi ni Ron na may mga pera na raw kayo. Siguro naman ay mababayaran niyo na ako kung nagawa niyo ng magyabang kay Ron. Wika naman ni Antoinette. Ang asawa ito ni Rocky na nasa ibang bansa dahil isang OFW na siyang kaibigan ng kapatid naman ng ama niya. Pero hindi naman natuloy ang sasabihin ni Ariana nang maling nagsalita si Antoinette. Pero kung hindi niyo pa magbibigay sa akin ang hinihingi kong halaga sa inyo, ay makakaalis na kayo ngayon mismo din dito dahil wala akong balak na patuloy na magpatira sa inyo sa mga kagaya niyo sa lupain na ngayon ay pag-aari ko na. Dahil hindi niyo naman kaya mabayaran. Ang sinabing yun ni Antoinette ay dahilan ng mas lalong paglawak ng ngiti ni Ron. Gustong-gusto talaga ni Ron sa tuwing naghihirap at minamaliit sila. Tila ba iyon ang naghahatid ng labis na kasiyahan dito. Bigyan niyo po kami ng 1 buwan. Pakiusap ni Ariana. Sapat ng 1 taon na paghihintay, Ariana. Ibigay niyo na sa akin ang hinihingi kong halaga o lalayas kayo dito. Pagalit na sumagot naman si Antoinette. Pero wala pa po kaming ganong kahalagang pera. Kung ganon ay wala akong magagawa kundi ang palayasin kayo. Nilingon ni Antoinette ang 4 na lalaki na kasama nila na dumating kanina. Ano pang hinihintay niyo? Ilabas niyo ng mga gamit nila. Nanlaki naman ang mga mata ni Ariana nang biglang pumasok ang mga lalaki sa bahay nila. Malakas pang itinulak ng mga ito ang lolo't lola niya na sinubukang harangan ng pinto dahilan para muntik nang matumba ang lola niya. Buti na lang at nahawakan ito ng lolo niya. Ang kanyang ina naman ay umiiyak na habang yakap ang kapatid niyang si Nathan at ang kanya namang ama ay walang magawa kundi ang nanlulumong pagmasta na lang ang mga lalaki na walang awa na pumasok sa loob ng bahay nila at inilabas ang mga gamit doon. Pinagbababato pa nga nilang iba sa mga gamit doon. Naiiyak naman na sinundan ni Ariana ang mga ito. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong gagawin to. Maawa po kayo sa amin, parang awa niyo na. Ngunit hindi nakinig sa kanya ang mga lalaki. Patuloy lamang sila sa paglabas ng mga gamit nila at tuluyan na rin na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Habang ang tiyo Ron niya naman ay natatawa lang na nasasaksihan at ganoon din si Antoinette. Ang ilan naman sa mga kapitbahay nila ay dumating para makita ang nangyayari pero wala ni isang nagtangka na tulungan sila. Kita mo na? Wala ka palang sapat na pera pero kung yabangan mo ko ay wagas. Huling alas mo na palang 10,000. Nangungutsang sabi sa kanya ni Ron. Alam nyo, kung wala naman kayong ibang maipagmamalaki sa buhay, ay wag na kayong magyayabang. Porket kasit nakahawak kayo ng 10,000, akala nyo kung sino na kayo. Mga dukha at isang kahig, isang tuka lang naman kayo. Kung magyabang pa kayo ay wagas. Akala mo kung mga sino na kayo. Patuloy sa pagmamakaawa si Ray Ariana sa mga ito, subalit na natiling matigas ang kanilang mga puso. Napaluhod na lang si Ariana at katulad ng magulang ay wala na rin siyang ibang nagawa kundi ang hayaan sila. What's happening here? Anong ginagawa niyo sa asawa ko? Napaangat ng ulo si Ariana nang marinig niya ang galit na boses ng asawa niyang si Aldrich. Nakita niya itong tumatakbo kasabay ng isang magandang babae at 2 lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ariana, anong nangyari? Kaagad siya nitong dinaluhan na makalapit. Niyakap din siya nito ng mahigpit. Asawa? May asawa ka na pala, Ariana? Wika naman ni Antoinette. May pera ka ba para bayaran ng utang niyang asawa mo? Tiningala ito ni Aldrich.
Magkano bang kailangan mo? Name your price. Aba, masyado yatang mayabang isang to. Akala mo naman ay may pagmamalaki na. Marahas na tumawa naman si Ron. Bigyan mo ako ng kalahating milyon. Sabi naman ni Antoinette na sobra-sobrang ibinigay na halaga. Maya, ibigay niyo sa kanila ngayon ang perang hinihingi nila. Kalmanteng pag-utos naman ni Aldrich sa babae na agad namang tumalima. Patuloy pa rin siyang pinapakalma ni Aldrich. Do you prefer cash or check? Tanong ni Maya sa mga ito. Nagmamayabang na sumagot naman si Antoinette ng check. Okay. Kung may anong sinulat pang babae sa maliit na papel. Pagkatapos ay inabot ito kay Antoinette. Andito na ang kalahating milyon. Walang pag-aalinlangan naman na tinanggap yan ni Antoinette at masaya na silang pinagbasa ng numero na nakasulat sa cheque na iyon. Galit naman si Ariana at paulit-ulit na sinasabi sa kanya ni Aldrich na kailangan niyang kumalma at hayaan na lang si Mayang mag-asikaso ng lahat. Siya nga pala, kilala niyo ba kung sinong minamaliit ninyo? Tanong naman ni Maya sa mga ito. Ariana Madrigal Megalos is the wife of Aldrich Fournier Magalos. Mataray na nagsalita si Antoinette. Ano namang pakialam namin sa kanila? Ang mahalaga sa amin ay ang pera. Ngumisi naman si Maya sa kanila. Sinasabi ko lang sa inyo dahil baka magsisi kayo sa huli at hindi niyo muna kinilala kung sinong binabangga ninyo. Tiningnan ni Antoinette si Aldrich na tinulungan siyang tumayo. Bakit? Sino bang lalaki na yan, ha? The only son of one of the richest family in the world. Ang ibig sabihin nun ay mas mayaman pa siya kesa inaakala niyo. Paliwanag ni Maya kaya napasinghap ang ilan sa mga nakarinig sa sinabi nito. Kabilang na doon ang tiyuhin niya. Kaya mag-iingat ka. Baka ang cheque na hawak mo ngayon ay magamit mo rin bilang pampiyansa dahil sinasabi ko sa inyo, hindi tama ang ginagawa niyong to. Anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Antoinette. Leave them, Maya. Just call Attorney Vergara and let them handle everything. Utos ni Aldrich sa assistant. Copy that, sir. Nakangiting sagot naman ni Maya sa boss. Narinig niyo na. Mukhang kailangan niyo nang simulang magdasal-dasal o kaya naman ay namnamin niyo na ang kalahating milyon dahil sigurado ako na hindi ito palalampasin ng boss ko. Nang aasar pa na sabi ni Maya sa tiyuhin at kay Antoinette. Iniwan na nila ang mga ito at hinayaan na si Maya at ang mga bodyguards ang mag-asikaso sa mga ito. Sabi ni Maya ay kayang-kaya na raw nito yon dahil maliit lang naman ito na problema. Compare sa mga problema na kailangan nitong i-handle araw-araw. Ikaw ba talagang asawa ng aming anak? Hindi naman makapaniwala na tanong ng kanyang ina. Nandito na sila ngayon sa loob ng kanilang tahanan at nakaupo sila sa maliit nilang sala. Kaharap ngayon ni Aldrich ang buo niyang pamilya habang siya naman ay nakaupo lang sa tabi nito at kinakabahan. Opo, sir. Magalang na sagot naman ni Aldrich. May ngiti rin sa mga labi nito. Ako po si Aldrich Fournier Megalos. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Maraming salamat sa tulong mo sa amin kanina. Pasensya ka na kung pati ikaw ay naaabala. Hayaan mo't gagawin namin ang lahat para mabayaran ka. Nahihiyang sabi naman ng kanyang ama. Hindi niyo po ako kailangang bayaran. I don't mind. Sagot naman ni Aldrich. Ayos lang po yan sa akin, kaya wag niyo pong masyadong isipin yan. Pero masyadong malaking halagang kalahating milyon para hindi ka namin bayaran. Ani naman ang lolo niya. Ayos lang po yan sa akin, lolo. Nakangiting sabi naman ni Aldrich. Siya nga po pala. May kakabili lang akong bahay. Pwede po kayong doon tumira. Maging si Ariana ay nabigla sa alok ng asawa niya kaya napatingin siya dito. Tila sobrang seryoso naman ni Aldrich sa sinabi nito dahil hindi ito makikitaan ng pagbibiro ang mukha. Nagsalita ang kanyang ina. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Hindi na kailangan.
Masyado ka na nga naming naabala sa kalahating milyon. Mas nakakahiya kung titira pa kami sa bahay mo. Gusto ko pong maging maayos ang buhay ninyo. Tiyak po ako na hindi mapapakali ang asawa ko kapag nandito kayo. At ganun din po ako. Lalo na po sa nakita ko kanina na pagtrato sa inyo ng mga tao rito. Paliwanag ni Aldrich. Kaya tanggapin niyo na po ang alok ko. At kailangan din po kasi na magkatao ng bahay ko. Sa huli ay nagawan nga ni Aldrich na mapilit ang magulang niya na sobrang laki ng pasasalamat kay Aldrich. Ang alok kasi ni Aldrich sa kanila ay para bang sila ang magiging caretaker ng bahay dahil every month ay may sahod na matatanggap ang magulang niya mula kay Aldrich. Pero alam ni Ariana na kaya gano'n na naging alok ni Aldrich ay para lang pumayag ang mga ito na lumipat na ng tirahan. Isang malawak at magandang mansyon sa isang prestiyosong village ang bagong bili ni Aldrich, kung saan sigurado sila na magiging maayos ang pagtira ng kanyang pamilya doon. Samantalang sa bahay naman ni Aldrich kung saan madalas itong umuwi naman sila, titirang dalawa. Katulad ng bahay na pansamantalang tinutuluyan ng pamilya niya, ay malaki at malawak din ang mansyon kung saan sila titirang dalawa. May mga kasambahay din na sa tingin ni Ariana ay kulang sa 10 ang naninilbihan sa kanila. Sa pagtira nila sa iisang bahay ay may isang bagay lamang na ipinagbabawal si Aldrich. At yon ay ang bawal siyang pumasok sa loob ng isang kwarto sa mansyon. Isang kwarto lang ang bawal niyang pasukin sa bahay na ito at wala siyang kahit anong kaide-ideya kung ano ang meron sa silid na iyon. Here? Nagtaka naman si Ariana nang biglang may inabot na brown envelope sa kanya si Aldrich pagkatapos nila mag-almusal. Tinanggap niyang brown envelope. Ano to, Aldrich? Scholarship para sa inyo ng kapatid mo. Nagulat siya sa sinabi nito. Agad niyang binuksan ang brown envelope at kinuha ang laman. Mga papeles para sa isang malaking universidad. Parang malalaglag ang mga panga niya habang nakatingin siya sa mga papeles. Galing kanino to? From me? Mas lalo pa siyang nabigla. Huh? Well, since asawa na kita, gusto ko na matupad mo rin lahat ng pangarap mo. Kabilang na maging isang guro. Kaya naman ay bibigyan ko kayo ng scholarship ng kapatid mo para makapag-aral kayo at matupad yung mga pangarap niyo. Nagliwanag ang buong mukha niya. Talaga? Ngumiti naman si Aldrich at tumango. Yes. Sa labis sa saya, hindi niya na napigilan ng sarili at niyakap niya ito ng sobrang higpit. Kaya marahan na natawa sa kanyang asawa. Maraming salamat, Aldrich. Niyakap siya nito pabalik at hinaplos ang likod niya. No problem. Ipinaliwanag sa kanya ni Aldrich na hindi niya na kailangang dumaan ng high at senior high school. Basta maipapasa niya lang ang mahirap na exam, maaari na siyang tumuloy sa kolehiyo. Kung kaya naman ay pinaghandaan niya talaga para sa exam na yon. At sa awa nga ng Diyos ay nagawa niyang maipasa. Walang kapantayang saya na nararamdaman ni Ariana dahil doon. Maging ang pamilya niya ay sobrang saya at proud na proud sa kanya. You made it! Masayang sabi sa kanya ni Aldrich matapos na makita ang result ng exam niya. Congratulations, Ariana! Masaya siyang ngumiti at yumakap din siya sa kanyang asawa na agad din siyang niyakap pabalik. Salamat, Aldrich. At bakit ka naman nagpapasalamat sa akin? Hindi naman ako ang nagsagot ng exams mo. Natatawang sabi ni Aldrich habang yakap siya. You worked hard for it. You deserve it. Pero kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako makakapasok sa St. Ford University. Ikaw ang nagpasok sa sarili mo doon because you worked hard. Lumayo sa kanya si Aldrich at saka matamis ang ngumiti habang diretsong nakatingin sa mga mata niya. Don't put credits on me for something you've worked hard for, okay? Matamis siyang ngumiti at saka marahan na tumango. Okay, pero salamat pa rin. Mahinang natuwa lang sa kanya si Aldrich dahil nagpasalamat na naman siya. Parehong walang pakialam ang dalawa habang nagyayakapan sila sa kusina kung saan hindi lang silang dalawa ang tao. Ang mga katulong na nakakakita sa lambingan nilang dalawa ay parehong napapailing na lang sa kanila at lihim ang pagngiti.
Mabuti naman at nagkakasundo kayong mag-asawa. Sabi ng ina ni Aldrich na biglang bumisita sa bahay nila. Kasama nito ang ama ni Aldrich. Yes, sagot ni Aldrich sa ina. We are also very happy. Mabait naman ang mga magulang ni Aldrich kahit na noong una ay nagalit pa ito sa kanila dahil sa biglaang pagpalit ni Aldrich ng bride sa araw mismo ng kasal nito. Kalaunan ay natanggap din siya ng mag-asawa matapos ipaliwanag ni Aldrich ang lahat sa mga ito. Mabuti naman kung ganon. Nakangiti namang sabi ng ina ni Aldrich. Siya nga pala, Ariana. Sinabi sa amin ng asawa mo na nakapasa ka raw sa exam na tinake mo at makakapag-college ka na? Opo, masayang aniya. Congratulations, Iha. Masaya kami ng papa mo para sa'yo. Nahihiya naman siyang ngumiti. Salamat po, Mama. Sa katunayan ay mama at papa na rin ang gustong itawag ng mga magulang ni Aldrich sa mga ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sanay kaya awkward pa rin sa pakiramdam niya sa tuwing tinatawag niya ng mama at papa ang mga ito. Siya nga pala, may balita na kami tungkol kay Freya. Wika naman ang ama ni Aldrich. Nabalitaan namin na ikinasal na pala sila ng nobyo niya sa Germany. Mabuti naman po kung ganun. Wika ni Aldrich. Natanggap na ba ng pamilya niya ang relasyon nilang dalawa? Wala naman silang magagawa, hindi ba kundi ang tanggapin dahil doon sasayang anak nila. Nakasundo na rin ang magulang ni Aldrich ang pamilya niya at madalas nang pinapabisita ng magulang ni Aldrich ang pamilya niya sa mansyon ng mga ito. Lalo na kung walang trabaho ang mga ito sa opisina. At masaya rin si Ariana na kahit na contract lang lahat ng to ay naging masaya sila at hindi na nagkaroon pa ng mga problema. Hi! Pagbati ni Ariana sa asawa na lumabas mula sa silid na ipinagbabawal nitong pasukin niya. Tila nagulat pa ito nang makita siya pero agad din na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Hey! Bago naglakad papunta sa harapan niya. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Ikaw? Likewise, sagot nito. Are you excited for tomorrow? Bukas na rin kasi ang simula ng pasok niya sa St. Ford University. At isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi siya dinadalo ng antok. Mabuti na lang at panghapon naman ang schedule niya dahil freshman pa lang naman siya kaya hinayaan niya na lang ang sarili niya na magpuyat. Oo, excited na ako para bukas. Sagot niya. Dahilan para gumuhit ang malambing na ngiti sa labi ni Aldrich. Pero kinakabahan din ako. Don't be nervous. Sigurado ako na makakahanap ka agad ng kaibigan doon. Sana nga. Hindi ka pa ba matutulog? Wala ka bang trabaho bukas ng umaga? Meron pero hindi ako dinadalaw ng antok eh. Hindi na lang siguro ako matutulog? Ha? Hindi ka na naman matutulog? Nag-aalala na tanong niya sa asawa. Sa isang linggo ay para bang may isang araw din ito na talagang hindi natutulog dahil sa dami ng trabaho na kanilang kailangan tapusin. Well, I guess I don't have a choice. Hindi talaga ako dinadalaw ng antok. At hindi naman hahayaan ni Ariana na hindi naman makapagpahinga si Aldrich. Lalo pat bukas ay sigurado siya na marami na naman itong trabaho na kailangan tapusin. Kung kaya naman ay isang beses na humakbang siya palapit dito, kaya halos isang dangkal na lang ang layo ng kanilang katawan sa isa't isa. May magagawa ba ako para matulungan kang antukin? Naglalambing ang tono ng boses niya. Pinulupot naman ni Aldrich ang isang braso sa bewang niya. Ang malalim nitong mga mata ay diretsyong tumititig sa mga mata niya at saka yumuko para magkalapit ang mukha nilang dalawa. Ilang beses nang nagkalapit ang mukha nila at ilang beses na rin na naglapat ang mga labi nila. Pero hanggang ngayon ay nasa starstruck pa rin siya sa sobrang gwapo ng asawa niya. Ito na marahil ang pinakagwapong lalaki sa mga mata niya. Maihahalin tulad ang kagwapuhan at kakisigan nito sa mga Diyos ng Griego. Kung tutuusin ay matatawag si Ariana na pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa dahil nakatagpo siya ng isang lalaki na ganito kakisig at kagwapo.
I'll send 1 million to your bank account. Just let me kiss you till you drop tonight. Mas nilapit pa ni Aldrich ang mukha sa mukha niya. Just kiss. Wala namang pagtumpik-tumpik na pinulupot ni Ariana ang braso niya sa leeg ng asawa. Hindi mo kailangang magbayad. Magagawa mo rin naman ang lahat ng gusto mong gawin sa akin ngayong gabi. Bago siya tumingkayad at pinaglapat ang labi nilang dalawa. Naging mainit at mapusok ang halik na pinagsaluhan nila hanggang sa pareho na nilang hindi makontrol ang kanilang mga sarili. Sa tabi ng silid na ipinagbabawal ni Aldrich na pasukin niya ay ang opisina nito at doon sila pumasok habang ang kanilang mga labi ay nananatiling magkakonekta. Isinandal ni Aldrich ang likod niya sa nakasarang pinto. Pareho nag-iinit ang katawan nila at ang sinisigaw ay ang bawat isa. Pero bago pa man nila tuluyan na hindi makontrol ang kanilang mga sarili, ay lumayo na sa kanya si Aldrich. Bakit ka tumigil? Hinihingal at nabitin na tanong ni Ariana sa asawa na halatang nagpipigil. Tonight is not the right time yet. Sagot nito sabay marahan na hinaplos ang mukha niya. Matulog ka na. Pakakalmahin ko lang ang sarili ko. Hindi naman maintindihan ni Ariana kung bakit palagi nalang pinipigilan ni Aldrich ang sarili na angkinin siya kahit pa binibigay niya na dito ang consent niya. Ang palagi nitong dahilan ay hindi pa raw yon ang tamang panahon. Naging maayos din ang unang linggo ni Ariana sa St. Ford University. Hatid sundo siya ng kanyang asawa at minsan kung hindi ito pwede dahil sa maraming trabaho na kailangan tapusin ng driver nito ang sumusundo sa kanya. Nagkaroon din kaagad siya ng mga kaibigan at dahil nga sa gustong-gusto talaga ni Ariana noon pa man na makapag-aral, ay sobrang active rin siya sa oras ng klase. Matalino si Ariana at isa sa kagandahan doon ay hindi siya nahihirapan na mag-adjust dahil mabilis siya nakakaunawa sa mga bagay-bagay. Ganun pa man sa kabila ng pagiging sobrang abala niya sa pag-aaral, ay hindi rin maaalis sa isip niya ang kanyang asawa. Hindi maaalis sa mga tanong sa isip niya kung ano nga bang meron sa silid na ipinagbabawal nito na pasukin niya at kung bakit patuloy siya nitong tinatanggihan. Hanggang sa isang maulang gabi ay tuluyan nang nawala ng kontrol si Aldrich sa sarili at inangkin na siya nito. Sa loob ng silid na ipinagbabawal nito siya pinasok at doon inangkin. Hindi naman inaasahan ni Ariana kung anong dahilan ni Aldrich at pinagbabawalan siya nito na pumasok doon at kung bakit palagi itong nagpipigil. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Magkahalong hiya at guilt ang makikita sa mukha ni Aldrich habang nakatingin sa pulso niya na may pasa dahil sa posas na inilagay nito sa kanyang kamay. Inabot nito ang pulso niya at marahan na hinaplos ang pasa habang nananatili naman na walang imik si Ariana. Nakatulala lang siya at hindi makapaniwala sa sikreto ng asawa na nabunyag niya. Patawarin mo ako kung hindi ko nagawan makapag-control kagabi. Wala akong kahit na anong palusot na sasabihin dahil kasalanan ko kung anong nangyari kagabi. Tumaas ang tingin nito papunta sa leeg niya na meron ding mga pasa dahil sa collar na isinuot din nito sa kanya kagabi. At marami rin yung mga bite marks na ito rin ang may gawa at mas lalo lang na napuno ng guilt ang mukha nito. Pagkakita niya sa emosyon sa mukha ni Aldrich ay saka lang siya nakapagsalita. Ayos lang yun. Hindi mo kailangan na humingi ng tawad sa akin. Sa kabila nun ay nanatiling sising-sisi si Aldrich dahil nasaktan siya nito. Lalo na sa tuwing nakikita nitong mga pasa niya at kung paanong hindi siya makapaglakad ng matuwid. Lalo lang itong nagsisisi at ang pakiramdam ni Aldrich patuloy siyang hindi makakapagtimpe kung malapit siya sa kanyang asawa. Ayaw niyang masaktan nitong muli. Kung kaya naman pa siya si Aldrich na mag-ibang bahay muna para malayo siya sa temptation at hindi niya na ulit masaktan pa si Ariana. Dahil aaminin niya na kahit nagsisisi siya, kapag nakikita niyang mga pasa nito at kung paanong hirap na hirap itong maglakad ng tuwid, it also turns him on. May kung ano sa kanya na gusto ay paulit-ulit na gawin yon sa asawa. Anong gagawin mo, Aldrich? Bakit may malaking bag kang dala? Aalis ka ba? Saan ka pupunta? Nagugulahan na tanong ni Ariana sa asawa nang makita niya ang mga bag nito na ibinaba ng mga tauhan nito sa hagdan.
Siguro mas makakabuti muna kung mag-iiba muna ako ng bahay para hindi na ulit kita masaktan. Paliwanag naman ni Aldrich. Ha? Hindi mo naman kailangan gawin yon. Aldrich, hindi mo kailangang umalis. Kaagad niyang sinabi para pigilan ito. Sa totoo lang hindi naman alam ni Ariana kung bakit masyado nitong iniisip na nasasaktan siya. Oo nga't nasaktan siya, ngunit ayos lang naman yun sa kanya. Noong unay nabigla siya pero kalaunan ay nauunawaan niya na si Aldrich. Ganon pala siyang tipo ng tao. Kaya hindi siya makakapayag na umalis ito dahil lang sa dahilan na yon. No, I need to. May pag-aalangan ang tono ng boses ni Aldrich. Kailangan kong lumayo para hindi na kita masaktang muli. Sa tingin ko habang nasa malapit kay, mas lalo lang ako nahihirapan. Mahihirapan ako makapagtimpi because every time I see your face, it's making me want to take you into every corner of this house. Pero, pinutol ni Aldrich ang sasabihin niya. Just let me, Ariana. Gusto pa ni Ariana ang tumanggi subalit muling nagsalita si Aldrich. Para sa ating dalawang tong gagawin ko. Kaya sa huli ay walang nagawa si Ariana, kundi ang hayaan na lang ang asawa na umalis. Sa unang gabi na wala ito sa bahay nila ay sobrang nalungkot siya at hindi na siya sanay na wala si Aldrich. Sa loob lang ng ilang buwan nilang pagsasama na dalawa ay nasanay na kaagad siya na laging kasama niya si Aldrich, kaya naman ang malayo ito sa kanya ay may kakaibang lungkot na hatid sa kanya. Pakiramdam ni Ariana ay siyang may dahilan at kasalanan kaya ng ibang bahay si Aldrich. Nalulungkot siya at gusto niya na muling pilitin ang asawa na bumalik na lang sa bahay nila, ngunit nakapagpasya na ito kaya wala na siyang magagawa pa. Nag-away ba kayo mag-asawa? Tanong sa kanya ng kanyang ina. Bumisita siya sa mansyon kung saan nakatira ang mga ito dahil nalulungkot siya sa bahay nila ni Aldrich na wala ito roon. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Ariana. Hindi po, Nay. Kung gano'n, bakit kailangan niya ng ibang bahay? Nagtataka namang saad ng kanyang ina. Hindi naman maaaring sabihin ni Ariana kung ano bang tunay na dahilan kung bakit, kaya nag-isip na lang siya na magiging palusot. Kailangan niya po kasing maging malapit sa opisina niya. Iyon naman ang palusot na naisip niya. Hindi ka ba niya pwedeng isama roon sa bago niyang bahay? Tanong naman ng kanyang ama. Ayaw niya raw po akong maabala. Mapapalayo po kasi ako sa university ko kung doon din ako titira sa bahay niya. Matatagal ba daw siya doon natitira? Wala po siyang sinabi pero babalik naman po siguro siya sa bahay namin. Kung gano'n ay kailangan mong maghintay. Tiyak ako na para rin sa inyong dalawang ginagawa niya. Siguro ay gusto niya lang na makapag-focus kayo sa trabaho niya para mas lalo ka pa niyang mabigyan ng maayos na buhay. O kaya naman ay para sa magiging anak ninyo. Wika ng ina na pinapagaan ang loob niya. Kaya huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Kulang na lang ay sa bahay na rin niya kung saan ang mga magulang niya siya matulog dahil at least doon kasama niya ang pamilya niya at hindi niya nararamdaman na mag-isa lang siya. Sa bahay nilang dalawa ni Aldrich, kahit nakasama niya naman doon ang mga kasambahay nila, pakiramdam ni Ariana ay mag-isa lang siya. Aaminin ni Ariana na namimiss niya na ang asawa niya at hindi yun healthy para sa kanya dahil para bang hindi na siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi. Ariana, saan ka pupunta? Uuwi ka na ba kaagad? Tanong sa kanya ng blockmate niyang si Mark nang makita siya nito na nag-aayos sa mga gamit niya. Oo. Nakangiti namang sagot niya dito. Gala muna tayo, maaga pa naman eh. Tatanggi na sana siya ngunit inunahan siya magsalita ng isa pa nilang kaklase na si Jill. Hay nako Mark, huwag ka nang paasar yan kay Ariana, no? May asawa na yan. Talaga? Gulat na tanong sa kanya ni Mark. May asawa ka na ba? Tumango naman siya. Oo, meron na. At hindi lang yun, dagdag pa ni Jill. Ang anak lang ba naman ng pinakamayaman na pamilya? Ang mga megalos ang naging asawa niya. Kaya wala ka talagang tsansa sa kanya. Bagsak ang balikat ni Mark at pinagtawanan lang ito ng mga kaibigan nito.
Ang inaasahan ni Ariana ay ang driver niya magsusundo sa kanya ngayong araw kaya gano'n na lang ang gulat niya nang makita ang kanyang asawa na nakahalukip-kip habang nakasandal sa hood ng sasakyan nito. Hindi pa siya nito nakikita. Kulang na lang ay kumislap ang mga mata ni Ariana habang nakatingin siya sa asawa na ilang araw niya ring hindi nakita. Aldrich! Masaya niyang pagtawag dito habang tumatakbo palapit. Kaagad naman na lumingon sa kanya si Aldrich at napangiti nang makita siya nito. Binukas ni Aldrich ang mga braso para welcome siya. At sandaling makalapit siya rito ay agad niya itong niyakap ng mahigpit kaya mahinang natawa sa kanyang asawa. Do you miss me? Natatawa na tanong ni Aldrich. Tumingin siya sa mukha nito habang ang braso niya ay nakapulupot pa rin sa bewang nito. Oo, namiss kita. Ang tagal mo hindi umuwi sa bahay. Malungkot na aniya. Ngumiti naman si Aldrich bago pinatakan ng halik ang kanyang noo. Sorry, I got so super busy with work. Ngayon lang ako nagkaroon ng free time kaya ako nang nagsundo sa'yo. Ngumuso siya na kunwari nagtatampo at ang kanyang mga mata ay agad na nanlaki nang bigla nitong hinalikan ng labi niya na nakapout pa rin. I've missed you too. Sambit ni Aldrich at saka muli nitong hinalikan ng labi niya. And your lips. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Sa passenger seat siya naupo at sa sandaling nakabit ang seatbelt niya ay tumunog naman ang cellphone niya mula sa loob ng bag niya. Kinuha niya ito mula sa loob at nagtaka nang makita ang message niya mula sa bank account niya dahil may nag-transfer ng pera na halagang 1,000,000. Para saan to? Nagtataka na binalingan niya ang kanyang asawa na siyang nag-send ng pera sa bank account niya. For the kiss? Sagot nito. Ha? Pero bakit 1,000,000? Hindi ba sabi ko sa'yo hindi mo na ako kailangang bayaran? Well, I wanted to pay. For this. Hindi na siya nakagalaw nang biglang dumukwang palapit sa kanya si Aldrich at inangkin ang labi niya sa mainit na halik. Sa halik na yon, binuhos nila ang sobrang pagkamis at pananabik nila sa isa't isa. Pareho silang dalawa na hingal na maghiwalay ang mga labi nila. Kulang na lang kasi ay kainin na nilang mukha ng isa't isa. Hindi ka pa ba talaga babalik sa bahay? Tanong niya sa asawa paglipas ng ilang sandali. Ang atensyon ni Aldrich ay nasa daan. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa steering wheel habang ang isa naman ay nasa thighs niya. Hindi pa. Hindi pa sa ganon. Malungkot naman siyang napabuntong hininga. Kung ganon kailan ka babalik sa bahay? Tiningnan niya si Aldrich na nararamdaman ng lungkot sa boses niya. Pinisil din ito ang ngita niya. Malapit na. Konting tiis na lang. At hindi naman alam ni Ariana kung ilang araw o linggo niya pa bang kailangang maghintay hanggang sa bumalik na ito sa bahay nila. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang magtiis na hindi niya ito makakasama. Ewan niya ba, pero pakiramdam niya ay sobrang lungkot niya pag nasa malayo ito at sa tuwing nasa malapit naman ay sobrang saya ng pakiramdam niya. Yung totoo, hanggang kailan mo ba balak na pahirapan ang sarili mo, dude? Nang aasar na tanong kay Aldrich ng kaibigan niyang si Ali. Andito ngayon ang 5 sa bahay kung saan siya pansamantalang tumutuloy. Oo nga, natatawa namang pagsang-ayon ni Jax. Obvious naman na gusto mo makasama ulit ang asawa mo pero andito ka sa vacation house mo. Mag-isa at nalulungkot kasi hindi mo siya kasama. Nagbuntong hininga rin si Aldrich. Totoo naman ang lahat ng sinabi ng mga kaibigan niya. Gusto niya nga talaga na bumalik sa bahay nila ni Ariana at gusto niya nang makasama ito ulit pero hindi pwede. Dahil alam niya sa kanyang sarili na kapag nasa malayo siya ay mas lalo lang siyang hindi makakapagtimpe. Baka hindi lang yon ang magawa niya at natatakot siya na masaktan ulit ang asawa. Hindi pa pwede sa ngayon. Sagot niya sa mga kaibigan na parehong napailing sa kanya. Why not? Sabi ni Lancelot. Sinabi niya ba na umalis ka sa bahay niyo kaya para kang babae na nireregla na nagpapasuyo sa kanya ngayon? Hindi naman kami nag-away na dalawa.
Kailangan ko lang talaga na lumayo sa kanya para makapag-isip-isip. Makapag-isip-isip ng ano? Sabi pa ni Jane. Huwag mo sabihin na hanggang ngayon na hindi ka pa rin sure sa feelings mo para sa kanya. It's not like that, Ania. Dude, para sabihin namin sa'yo, sobrang obvious na mahal mong asawa mo ngayon. Kahit na hindi pa dapat siyang pakakasalan mo. Sabi naman ni Gunner. I swear, hindi ka namin pinagsisinungalingan ako kung ano. Oo nga, lakas ng tama mo sa kanya eh. Pero hindi namin inaasahan na magpo-fall ka agad sa kanya after lang ng ilang buwan nyo na pagiging magkasama. Na to mention na hindi nyo naman mahal ang isa't isa nung kinasal kayo. At hindi pa nga dapat talaga kayo ang ikasal eh. But still, mas masaya kami na si Ariana ang naging asawa mo. And if there's one thing you need to realize, iyon ay mahal mo na siya. Kaya mas mabuti pa, bumalik ka na sa bahay nyo at huwag nyo nang pahirapan ang buhay ninyong dalawa. Ngunit kahit anong gawing pamimilit sa kanya ng mga kaibigan niya na resolbahin na nila ang problema nilang mag-asawa dahil para raw siyang baliw, ay hindi pa rin siya nakinig. Ayaw niyang masaktan ulit si Ariana kaya hanggang hindi niya natututunan kung paanong kontrolin ang sarili niya ay hindi muna siya uuwi. Hello, Ma'am Ariana? Mula sa kabilang linya rinig ni Ariana ang boses ni Maya na tumawag sa kanya gamit ang numero ni Aldrich. Hello Maya, bakit ka napatawag? Pasensya na po ma'am kung tumawag ako sa inyo gamit ang numero at cellphone ni Sir Aldrich. Pero ma'am, si Sir kasi nasa ospital siya ngayon. Bigla ang pagkalabog ng bagay sa kanyang dibdib dahil sa sinabi ni Maya. Ha? Bakit ano nangyari? Na-aksidente po si Sir Aldrich ma'am. Nang sandaling malaman na nasa ospital si Aldrich ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon at agad niya itong pinuntahan. Mabuti na lang at hindi naman ganong kalala ang nangyari kay Aldrich. Nagka-bone fracture lang ito kung kaya ay hindi ito nakapaglakad at naka-wheelchair lang. Sabi ng doktor ay kailangan daw na ipahinga ni Aldrich ang paa para daw hindi na iyon mas lalong mamaga. At para naman mas lalo niyang maalagaan ang asawa, ay nagpasya si Ariana na imbis na sa bahay kung saan pansamantalang tumutuloy si Aldrich ito uuwi, ay sa bahay na nila ito pinadiretso pagkalabas nito mula sa ospital. Noong una ay hindi pa pumayag si Aldrich dahil ayaw niya daw na itong maabala ang pag-aaral niya dahil sa kailangan niya itong alagaan. Kalaunan ay wala rin itong nagawa kundi ang pumayag. Hindi mo kailangang mag-alala, Aldrich. Hindi mo naman ako naaabala. Wala rin naman kaming ibang ginagawa sa school ngayon. Sabi ni Ariana sa asawa habang tinutulungan niya ito na magsuot ng damit. Kahit na alam niyang kayang-kaya naman ni Aldrich na gawin niyo na mag-isa dahil sa paa naman ito ang naaksidente, gustong-gusto niya pa rin at tinutulungan ito. Tsaka isa pa, asawa mo naman ako, kaya dapat lang naalagaan kita. Mahina namang natawa si Aldrich. Thanks. Pero parang ginagawa mo naman akong bata sa lagay na to. Ano ka ba? Gusto lang kitang alagaan. Dahilan niya pero ang totoo ay gustong-gusto niya lang talaga na mas mapalapit dito dahil na-miss niya talaga ito. Isa pa, masaya rin siya na maalagaan ito ng ganito. Samantalang hindi naman mapigilan ni Aldrich na mas lalong makaramdam ng guilt dahil sa kabila ng nagawa niya dito, kahit na nasaktan niya ito ay inaalagaan pa rin siya ng kanyang asawa. Kulang na nga lang ay maging pagligo ay samahan siya nito. At mas lalo lang din na napatunayan ni Aldrich sa kanyang sarili kung ano nga bang tunay na nararamdaman niya para kay Ariana. Mahal niya na ito at ang gusto niya ay mabigyan ito ng maayos na buhay. Ayaw niya na muli itong masaktan o makagawa man lang siya ng kahit kaunti na ikakasakit nito. Sisikapin niya na magbago para lamang hindi niya ito masaktang muli. Mas lalo namang hindi niya ito pakakawalan pa. Siya na atang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil siya ang naging asawa nito at hindi siya magiging isang tanga para saktan at pakawalan niya pa ito. Marry me again, Ariana. Biglang sabi ni Aldrich habang nakaluhod si Ariana sa kanyang harapan at hinihilot ang paa niya. Nagtataka namang tiningala siya nito. Ha? Pakasalan mo ulit ako at araw-araw kitang niligawan. Diretso niyang sinabi.
Ngumiti naman si Ariana. Pakakasalan naman talaga kita ulit, Aldrich. Kahit saan pang simbahan ay handa akong pakasalan ka ulit. Pero bakit parang biglaan naman yata na gusto mo magpakasal ulit tayo? Nagkaroon ka ba ulit ng problema? Yumuko siya at inabot ang maliit at inosenteng mukha ng asawa. Mahal kita, Ariana. Iyon ang dahilan ko kung bakit gusto kong magpakasal ulit tayong dalawa. Ilang segundo na natigilan nito kapag Juan ay gumuhit ang matamis na ngiti sa labi nito. Mahal din kita, Aldrich. Tuluyan niyang inangkin ang labi nito na agad din na tinugon ni Ariana at ginaya ang galaw ng labi niya sa sabay na ritmo. Nang magkahiwalay ang labi nilang dalawa ay inaabot ni Ariana ang kanyang mukha. Hindi mo kailangan na patuloy na magalit sa sarili mo dahil lang sa nasaktan mo ako ng isang beses na nag-enjoy din naman ako. Sayong-sayo ako. Kaya malaya mo magagawa ang lahat ng gusto mo na gawin sa akin. No, maagap niya sabi niya. Hindi ko na ulit gagawin yan. Ayoko na masaktan ka ulit. Matamis na ngumiti si Ariana. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Aldrich. Mahal kita, Ariana. Hinaplas niya mukha nito. Kaya hindi ko hahayaan na masaktan ka. Mahal na mahal din kita, Aldrich. Salamat sa pagmamahal at pagtanggap mo sa akin. At ilang linggo lang mula nung magkaaminan silang dalawa ng nararamdaman ay muli siyang nag-propose sa asawa. This time, may singsing na at saksi na ang mga mahal nila sa buhay. At sa pangalawang pagkakataon na humarap sila sa altar, pareho nilang pinapangako sa isa't isa na mamahalin at aalagaan nila ang isa't isa habang buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!